Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. At welcome po kayo dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Kanina po bago magmisa, habang nasa sakristiya, ako po ay nagtanong-tanong dun sa ating mga servers. Sinaalala ko, doon po sa amin sa Buwak, sa katedral, ako'y nasabihan ng isang sekretary na ako daw ay Marites. Marites daw ako. Kaya sabi ko kanina din, ano nga ba? Ano bang ibig sabihin ng Marites? Ayun, may nakapagsabi naman sa akin doon sa sakristi. Yung pala yun, Mare, anong latest? Yun lang pala yung Marites. No? Tapos meron pang dinagdag, may mariposa pa pala, Mare, i-post mo na, mariposa. Pero ako'y nagulat, yung pala yun, yung Marites na yun. Dahil ako'y may nakita doon sa katedral sa amin, may mga kabataang nagde-date, tanghaling tapat. Kaya ako na may pumasok ng katedral, sabi ko, kagagaling naman rin mga kabataang ari, mag-aakbay doon sa simbahan. Tapos may nakita ko, lumabas. Nagpunta doon sa gilid ng katedral. Sabi ko, baka kung saan ito pumunta itong dalawang ito. Di tinawag ko ang guard doon sa may opisina. Sabi, guard, sundan mo yung dalawang iyon. Baka kung saan yung pumunta. Ay sabi ka sa isang sekretary, ay si Father ay Marites. Sinabi ko lang sa guard at baka mamay kung saan niya pumunta yung mga yun. May na yung sigurado. Ayaw. Kaya naalala ko bigla, ano nga bang ibig sabihin ng Marites? Yung pala, Mare, anong latest? Ngayon sa ating Ebanghelyo, narito yung isang leper, kitongin, na humiling sa ating Panginoong Kristo na siya ay pagalingin. At dahil doon sa awa ng ating Panginoon, doon sa taong may ketong, pinagaling niya, binigay niya yung request noong tao. Kaya sabi ng ating Panginoon, I do will it be made clean. Kaya naman, yung taong may ketong gumaling. Pero magandang bilin dito ng ating Panginoong Kristo. See that you tell no one anything, but go show yourself to the priests and offer for your cleansing what Moses prescribed. So ang bilin ng ating Panginoong Kristo, huwag ipagsasabi. Pero makikita natin na yung taong gumaling, siyempre, yung kitongin, yan ay hiwalay sa tao, hindi siya pinasasama sa publiko. Kaya nandun yung kanyang lubos na kasiyahan nung makamit niya yung kanyang kagalingan mula sa kanyang karamdaman. At mula doon, yung taong gumaling o pinagaling na ating Panginoon ay nagsimulang ipamalita ang napakagandang karanasan niya mula sa ating Panginoon. Hindi natin masisisi yung tao. Bagamat may bili ng ating Panginoong Kristo, huwag mong ipagsasabi. Dahil nga, siyempre, pag naalaman ng marami, dudumugi na ang ating Panginoong Kristo. Pero sino nga ba naman ang makakapagpigil doon? Andun yung kanyang lubos na kasiyahan na siya'y gumaling sa isang matinding karamdaman at makakabalik na siya sa isang normal na buhay. Kaya, hindi masisisi yung taong pinagaling ng ating Panginoon na ibalita ang napakagandang bagay na kanya at biyaya na kanyang tinamo mula sa ating Panginoong Hesukristo. At mula naman doon sa kanyang pagbabalita, ang ating Panginoon ay nakilala na ng gusto, nakilala ng lubusan ng mga tao at siya ay laging pinaghahanap ng mga tao.
Kaya nga, ang ating Panginoon, doon lamang sa mga deserted places, nagtitigil. Pero ito isang magandang halimbawa sa atin, isang magandang paalaala, na tunay, tayo ay dapat na maging tagapaghatid ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Duty po natin ito bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na tayo maging tagapaghatid ng mabuting balita, ng pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. Sapagkat tunay, ang ating Panginoon ay laging gumagabay sa atin, nagkakaloob ng biyaya sa atin, hindi nagpapabaya sa atin. Kaya nga, marami nating maibabahagi tungkol sa Panginoon. Kaya tingnan natin, ano ang madalas nating ibalita? Baka nga tayo kasama rin doon sa mga marites, di ba? Ay doon naman mabibilis ang marami, no? Pagkasiraan ng ibang tao, naku, kabibilis. Ang bilis magbalita, ano? Pero pag mabuting balita, ayan, tamad, di ba? Pero narito ngayon, ang isang napakagandang paanyaya sa atin, na sa ating bahagi, tayo ay dapat na maging tagapaghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon, sapagkat tunay patuloy siyang kumikilos sa ating buhay, patuloy siyang nagkakaloob ng biyaya sa atin na dapat lamang nating ihatid at ibalita sa ating komunidad. Ang Panginoon ay tunay na napakabuti sa atin, hindi nagpapabaya. Kaya marami tayong balita na dapat ibahagi tungkol sa ating Panginoon. For those with envelope offerings, you may drop them at our collection basket.